FM Radio Manila, your favorite music radio ka-vibes. Ang oras natin is 1 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi. And I'd like to welcome you all mga ka-vibes natin sa third and final hour ng ating favorite weekend evening habit. This is the Sunday edition of Nice to Meet You. At kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod na si DJ Alex. And syempre ka-vibes, meron nga tayong ongoing thought for tonight para po sa ating question. Sino sa tingin mo yung mas showy sa pagmamahal? Yun bang mga babae? O yun bang mga lalaki? So kanina na pag-usapan nga natin, pinalawig natin yun pong question natin. At parang marami doon sa mga nabasa ko rin na questions yung nagsasabi na parang hati lalaki at babae. Kanina may nagsabi kasi daw mga lalaki sila naman yung nalalove at first sight. So obviously mga lalaki raw talaga yung mas showy dahil 'di ba sila naman talaga yung nanliligaw. Sila yung bagamat hindi sabihin magbabago yung pakitungo nila sa isang tao kapag medyo espesyal na yung kanilang nararamdaman. Kaya ka-vibes, if this is something that you can relate to, tawag ka na sa ating numero 0954-406-1967. And syempre kung may kwento ka, handa natin yung pakinggan. Ngayong gabi, let's see sino ba ang ating caller. Hello? 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 Ayun. Ang ganda Hello, naman ng morning po. boses ni ate. Ate, pwedeng malaman anong iyong pangalan at saan ka ba natawag ngayon? Saang parte ng Philippines if you're in the Philippines? Okay. Good evening po, DJ Alex. I am Andy. I am calling from Bataan right now. Wow, Bataan. Sa parte ba ng Bataan na yan ba yung maraming mga beach resort? Ay, hindi po, unfortunately. Sayang. Ah. Kasi ma-beach po talaga akong tao eh. Oh, saang parte to hindi ng Bataan if it's okay? Sa Hermosa po. So malayo Mausok, ito. ganyan. Oo. Opo. Pero at least, di ba, kung halimbawa gusto mo mag-beach, mga ilang oras ang babiyahihin mo? Yes po. It's, nasa, lang po siya, around 1 hour. Kahit na po malapit. Subic, pwede lang sakyan mo agad, ganun. Tas, sobrang dami pong beaches na pwedeng malapitan. Pero at least, malayo man, Malapit isang pa biyahe rin. lang naman. Ay, parang sa pagmamahal lang yan, di ba? Malayo man, malapit pa rin. Opo, kapag talaga mahal mo yung tao, grabe. Gagawa at gagawa ka ng paraan, Yes no? po. DJ Parang Alex. kung masabi mo, parang na-experience mo na talaga eh. May kwento ka Ay, ba sa opo. ganyan? Yung talagang pagmahal mo, gagawin mo talaga lahat. Yes, distance is nothing nga ba, di ba? Kapag Ay. love is everything. Ay, Ay, nako. Sige nga, ikwento mo nga sa amin yan. Bakit kasi parang hugot na hugot ka eh. Pagdating sa I'm mga long sorry. distance. Is this something na na-experience mo na ba in the past? Sige, kwento mo sa amin, Andy. Yes po, DJ Alex. Ano po kasi, kaya din po relate ako sa question of the night kasi po, na-experience ko po siya yung tipong babiyahe ka ng sobrang tagal para lang makasama mo siya in 30 minutes. Yung walang-wala yung 5 hours na biyahe, DJ Alex. Ano po kasi siya, I was in a relationship with my ex-boyfriend of 3 years. Okay. Yes, ex po siya, tama. And then, nagpumilit po ako once na parang gusto ko po siya makita kahit sandali lang. Kasi namimiss ko yung tao and LDR po kami that time. So, ang ginawa ko po, from Bataan, punta po ang Pampanga. And then, dun ko po sinabi na, hi, kumusta naman, ganito, ganyan. Parang wala man lang po ba siyang way para makita ko. Kung ako tong babae, nagagawa ko po yun. Parang medyo kulang po eh. So, yun po yung feeling ko, masasabi ko na greatest thing na I did for love in the past. Yun po yung first experience ko kung bakit ko nasabi na babae talaga yung mas so ayun po yung kasagutan ko. Babae po yung mas showy or expressive kapag dating sa pagmamahal kasi po na-experience ko po siya personally. Okay. So, tama ba yung pagkakaintindi namin doon sa kwento mo? Magjowa kayo, 3 taon, pero LDR, ikaw ay nasa Bataan at siya ay nasa Pampanga.
Tapos nung humantong na Yes sa po. point na nag-break na kayo, teka, ba't hindi ako sinusuyo nito? Ikaw ang nag-effort. Oo, nako, medyo ano nga yan medyo effort nga talaga yan for a woman. Pero syempre, Opo. bibigyan mo rin naman din kasi kami ng background. Ay malamang sa malamang, marami ring ipinakita talaga tong si Kuya Mumboy para ibigin mo ng ganito kalala. So paano ba nagsimula? Syempre, tanong na mga ka-vibes natin, bakit ba kasi from Pampanga na-meet mo to sa Bataan, 'di ba? Medyo malayo nga talaga 'yon. Pero madadaanan mo siya if you're going to Bataan talaga. Dadaan ka ng Pampanga 'di ba? Whether you Yes. like it or not. Pero paano kayong nag-cruise ang landas ninyong dalawa nitong si Kuya Boy? Ay, sorry po ang out of context. Nag-meet po kami sa school sa Nueva and then Mm. nag-LDR po kami kasi kinailangan po naming lumipat para po syempre, magsama-sama kaming family, mas pipiliin po namin yon dahil longing po kami sa familial love nung pandemic. Yes. Kaya, ayun naman po. Kaya, nasacrifice po yung relationship namin, I guess. And, tinry ko po siyang ipaintindi. Pero if yung tinatanong niyo po, ano yung mga bagay na kung bakit po kami nag-break, Mhm. there's this one time din po kasi nung Valentine's Day during the relationship. Actually, 3 Valentine's Days na ako po yung gumagawa ng explosion box, nagbibigay ng letters, and Mhm. then nag-aantay po ako, wala. Kasi Valentine's Day po, usually, tayo pong mga babae, we expect for something na ibibigay sa atin ng partner natin. It doesn't have to be Oo. expensive. It's the thought that counts. Yung simple ba namang ayain ka para magkwek-kwek sa labas, Mhm. bigyan ka ng isang simple rose. Tapos, nakaka-receive po ako nun sa mga girl best friends ko. Sa isip-isip ko po, kung ganito ako itrato ng girl best friends ko, hindi naman siguro ako ganun kahirap mahalin romantically or Mhm. i-pursue ng at least the same level. Kasi sa traditional Filipino dating culture din po, lalaki din po yung nakasanayan natin na dapat porsigido, Oo. dapat liligawan mo hanggat sa mapa. Oo, Mhm. pero bakit po ako yung follow-up ng follow-up? Hindi lang po habang nanliligaw siya, pero during the relationship stage na. Ayun po, medyo Oo. inconsistent po siya. Oo, sabi mo nga 'di ba, it's not just one Valentine's Day na lumipas na hindi siya yung mas nag-effort sa relasyon nyo. 3 Valentine's Day. Ibig sabihin, in the entire duration of the relationship that you had with Kuya Boy, parang lumalabas, ikaw lang ang nag-effort. At sa totoo lang, tama yung sinabi mo wala yan sa mga kababaihan kung magkano yung presyo, kung saan o kung mamahalin, mumurahing resto ba kayo or kwekwekan lang kayo pumunta. Pero it's the thought and it's the effort that really matters. Ano yung say mo nun? Kasi syempre sabi mo nga, you were surrounded by girl friends, 'di ba? Na very ma-effort sa'yo. Hindi mo parang Yes medyo embarrassing yung ganong moment na, kami, nagbigay kami sa'yo ng letter, ng flowers dahil magkakabarkada tayo. Anong effort ng jowa mo sa'yo? Kasi di ba tayo mga babae, ganyan ang kwentuhan namin. Uy, grabe tong jowa ko, ganito. Opo. Paano mo yun sinasabi sa mga kaibigan mo? Hindi ko po sinasabi. As Aww. in, sabihin na po nating mali or tama po kayo, nakakahiya naman po talaga na nagkukwentuhan sila na naka-receive ako ng ganito, ganyan. Tapos ako, yung gifts po na na-receive ko ay sa kanila. Sa kanila lang. Pero, alam niyo po yun, I appreciate it so much. Kasi nag-expect po talaga ako ng ganung klaseng treatment from my romantic partner. Kasi iba po yung feels kapag Valentine's. Tapos may jowa ka. Tapos, Oo. wala po Hindi ko po, pinagtakpan ko po si Guy sa madaling sabi. Pagmahal mo, ganun talaga, no? Pero ang tanong Opo. ko, yun kasing inyong relasyon, nahati ito sa magkasama kayo physically, sabi mo, nag-meet kayo sa school, versus yung long distance kayo. Gaano ba kayo katagal naging magkasama physically? And then yung LDR ninyo, ilang taon yun? Kasi di ba parang ang lalabas dapat dyan, the more na malayo kayo sa isa't isa, the more na dapat mas ma-effort kayong parehas para maiparamdam. Kasi hindi na nga kita ma-holdingan, hindi na nga kita mahalikan, mayakap. Ito na lang ang pwede kong gawin. Yung mag-send sa'yo ng mga regalo na talagang pinag-isipan at pinaghandaan ko. So, Opo. bigyan mo kami ng konting background. Gaano ba kayo katagal nag-LDR, magkasama? Sadly po kasi pandemic that time. Mm-mm. Kaya around half a year
hindi na po kami nagkikita madalas. Although malapit po yung bahay namin sa isa't isa, medyo limited po kasi syempre, hindi po pinapayagan lumabas ng bahay, ganito. And then the whole 2 years, LDR na po talaga kami. So, ganun po siya katagal na tiniis. Pero sa amin po, dapat po LDR mas lamang yung effort, pero hindi ko po naramdaman on my part yung effort na yun kasi habang mas tumatagal po, mas LDR, mas napapalayo po kami sa isa't isa. Parang ganun po yung nangyari. Oo, pero syempre ang sasabihin naman ng iba, kasi Andy, baka naman mamaya magkaiba kayo ng love language because there are some men, no, na bagamat medyo nonchalant sila, sa iba nila binabawi. So siya ba, paano ba, may pagbawi man lang ba kung hindi giving of gifts, 'di ba? If hindi yung pag-e-effort, yun man lang bang words of affirmation na Andy, mahal na mahal kita, miss na kita, binabawi man lang ba sa ganun? May ganun po siyang bawi, kaso yung pagbawi po nababawi rin pabalik. Kasi po, sabihin natin mahal na mahal kita, ganyan. Pero iba po rin kasi kapag may actions na kasama na sasabihin mo, ito na mag-e-effort ako para sa'yo, papaglaban kita. Pero anong ginagawa mo? Nagsa-start ka ng away. For me po kasi, to be loved is to be considered and to be consistent po. And sa ganun po, hindi ko po siya ganun karamdam as compared to my relationship now actually. Kaya ayun po. Yun. Kumbaga, no, bagamat ang words of affirmation is very important in a relationship because after all, it's also another form of love language, 'di ba? Pero sabi mo nga, supplemental dapat yan 'di ba? Hindi lang basta salita, pero nakikita mo na yung actions, hand in hand sila. Kaso sa case na ito, sasabihang mahal, siya naman din pala yung nagsisimula ng away, tapos hindi pa nag-e-effort para suyuin ka. So, if you may share with us also, no, ano ba yung naging reason bakit humantong na talaga kayo sa hiwalayan? Who initiated the breakup, if I may ask? He did. Ako po kasi yung tipo ng tao before na talagang lover girl talaga. Yes. Na ibibigay ko. I'm all in. It's either mahal kita ng sobra or hindi kita mahal at all. So siya po yung break na tayo, ganito, ganyan. And yung last straw ko po kasi is he broke up with me during one of the hardest times, which is yung bumabagsak po ako sa exams kasi po medyo nahihirapan po sa school, adjusting, ganito, ganyan. And during that hardest times, hindi ko po kailangan ng kaaway pa. Kailangan ko po ng kakampi. Kaya sabi ko, kung ganito rin naman po yung pinapakita niya sa akin na on and off na lang po tayo ng paulit-ulit, wag na muna. Oo, pumayag ka na rin pero medyo hindi rin kasi hinabol mo pa, bumiyahe ka pa papunta sa Pampanga. So paano yun? Bawa nag-break kayo ngayon, tinanggap mo muna kunyari. Pero anong mga eksena, bakit humantong sa punto na bumiyahe ka talaga, girl, from Bataan to Pampanga para suyuin? What were you thinking at the time na kaya ka ba pumunta para pilitin siya, i-convince siya na makipagbalikan or for closure? What was on your mind back then? DJ Alex, hindi ko rin po talaga alam kung ano po ang naiisip ko that time. Kasi ang naiisip ko lang talaga, gusto ko siya makita. Kasi 3 years is not a joke for me po. Binigay ko po talaga yung, kumbaga, hinahanap ko rin po siguro that time, yung pinagsamahan namin. And kapag rin po may gusto akong ikwento, sa kanya ko gustong iniisip na ikwento at hindi sa iba. Kaya rin po, sinabi ko, sige, puntahan ko to. Baka pwede pa. Kaso dun ko po na-realize na, if ganito ako sa kanya, hindi rin naman pala siya magpapakita ng ganitong klaseng pagmamahal pabalik, even though break na kami, at lalong-lalo na nung kami pa, hindi na talaga. Tama na. Sabi nga nila, 'di ba, mas maswerte ka kapag mas mahal ka raw talaga ng lalaki. Pero ako ang paniniwala ko naman diyan, parang wala naman 'yan sa gender . Ang mahalaga nakikita mo na nag-e-effort. Marahil may times na ito, narinig ko to kay kay Carlo Aquino tsaka doon sa napangasawa niya si Charlie Dizon, no, na ang pinakagusto raw talaga nila sa isa't isa when the other person can only give 20% of love. Yung isa yung nagpupunan 80%. Ang kaso hindi naman the entirety
majority of the relationship, puro si Charlie, puro si Carlo. Ang nangyayari, pag 80 si isa, o sige, pag 20 si isa, ako yung mas marami. Magbibigay ako ngayon ng sobra kasi alam kong kailangan mo ko ngayon. Pero pag yung isa naman yung medyo, alam mo yun, lumalawlaw, ako naman yung magsusupplement nung kakulangan na yon. Pero it's a Yes give po. and take kind of relationship. Hindi yung puro ikaw. 'Di ba? Valentine's Day, unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, ikaw na. Pati ba naman break up, ikaw pa rin ang susuyo. So anong nasa isip mo na? Syempre, bus ba sinakyan mo niyan? O van? Ano ba yon? Meron bang feeling na, shucks, ba't ko to ginagawa? Ako yung babae. Dapat ako yung hinahabol. Alam mo pa naman tayo mga babae, di ba kapag nag-break, medyo tapang-tapangan tayo, kaya ko naman yan. Okay, sige. Pero hihintayin mo pa eh. Magbibigay ka pa ng konting pataan dyan. Hahabulin ba ako nito? Tatawagan ba ako nito bukas o mamayang gabi? Ano yung naisip mo nun na umabot na sa punto na dahil wala siyang ginawang effort to get in touch with you, ikaw na yung pumunta doon? Gaya nga po ng sinabi ko, ako po, hanggat hindi pa ako ubos, gagawin at gagawin ko po lahat. Kaya yun lang po yung nasa isip ko. Taya ka lang ng taya. Mahal mo yung tao eh. Gawin mo lahat. Kahit na may pagka-limited edition po ang kanyang effort, eh kung kaya ko naman, katulad nga po ng sinabi, kung kaya ko naman punan ng punan yung pagkukulang niya until the very end hanggat maubos na po talaga ako, okay lang. At least, wala pa rin po akong regrets kasi alam ko pong ginawa ko po yung best ko to save the relationship. Nasa sa kanya na po yun kung hindi niya po kaya gawin yung ginawa ko para sa kanya. Yun, ang ganda nung sinabi mo, no? Sa huli, ako naniniwala ako na yung mga tao na mas mapagbigay, mas mapag-effort sa relasyon, hindi mo yan kailangang i-regret. Kasi if anything, napatunayan mo lang sa sarili mo na ganito pala yung kapasidad mo pagdating sa pagmamahal. Nasa sa kanila na yun, di ba? If hindi nila yun ni-reciprocate, if hindi nila yun sinuklian or binalik, pero ang mahalaga dyan, alam mo, na ganito akong klase ng tao pag nagmahal ako. It's just that you're the wrong person. Pero pag dumating yung tamang tao, sobrang ma-appreciate niya yung ganyang quality mo. At sabi mo nga, no, ikaw ay may BF na ngayon, tama ba? Mali po. Ay! Gender reveal, girl po siya. Okay, yun naman. Too late for Pride Month yung kwento natin, ha? So, girl, Opo, okay. So, kumusta naman ang inyong relationship? Na-surprise kami doon, ha? May pa-plot twist din. Yes. Kumusta naman yung ngayon mo? Masasabi mo bang ibang-iba talaga? Ibang-iba po talaga. Kaya rin po nasabi ko na feeling ko credible naman siguro yung experience ko. Personal siya kasi po naramdaman ko na mahalin ng lalaki versus mahalin ng babae. And dito po sa girlfriend ko right now, ibang-iba po talaga yung ginagawa niya for me as compared to dun sa ex ko. Like, DJ Alex, hindi po ako naka-receive ng flowers sa ex ko. As in, not one. Tapos, today mga 3 flowers na po yata yung nare-receive ko from my girlfriend ni wala pa nga po kaming 1 taon. So, ayun po. Ang galing ng tadhana, no? Kasi kung ano yung hinanap mo noon, kung ano yung naging kakulangan, parang yun yung iririgalo at ibabalik sa'yo. Kapag alam mo naman sa sarili mong naging mabuti kang partner, hindi ikaw yung naging dahilan, ba't humantong kayo sa breakup, at nakakatuwa yung effort, no? So kung may mensahe ka, no? Syempre ngayon doon sa girlfriend mo, ikaw ba all this time, did you know, like you knew all along na ikaw ay, ano ba, how do you identify yourself ba? Pero alam mo or nito mo lang na nasabi or napagtanto sa sarili mo nung nakilala mo yung girlfriend mo na, uy, pwede rin pala akong magmahal ng isang kagaya niya? A little bit of both. Kasi alam ko po ever since na I'm a bisexual. Pero hindi ko po alam na kaya ko po mag-pursue ng babae romantically. Nito lang po talaga. Ayun. At dahil sa kanya yon, 'di ba? Minulat niya ang iyong mga mata at binuksan niya ang iyong puso. At grabe naman din talaga yung effort, no? Ay, sana all makatagpo ng ganyang klase ng pagmamahal, no? Very nurturing, no? Sabi nga nila parang iba rin talaga magbakal kasi ang mga babae, ewan ko ba. Wag namang ma-offend yung mga lalaki, pero parang kulang sa effort. Dapat ba kami yung magpa-seminar? Magpa-seminar sa inyo paano mag-effort? Paano manligaw? So kung may mensahe ka para dun sa girlfriend mo ngayon, ano yung gusto mong sabihin para sa kanya? Oh my God, message agad. Okay, to my beautiful girl. Oh, shout out. Hi. Siguro walang amount of
words that I can say para iparating sa'yo how much I love and appreciate you. Thank you kasi naparamdam mo sa akin na worthy naman pala ako of receiving the kind of love na akala ko sa family ko lang makukuha. And we all deserve that. As in, lahat, babae, lalaki. It's a privilege to be loved by you, and I could only hope na you feel loved by me too. Kasi kung hindi mo naman ramdam how much, sabihin mo so I can do better kasi you deserve everything in the world. Yun lang po. Yes. Aww. Grabe, no? Napaka-sweet. At with the way na sabihin mo ngayon yung message mo, masasabi namin nakangiti ka talaga and you're very much happy. Ang puso mo ang masaya. At sana nga, no, lahat ng mga nakikinig ngayon makatagpo din ng ganyang klase ng pag-ibig that's nurturing. 'Di ba? Yung talagang alam mo na e-effortan ka rin. Yung you wouldn't mind, 'di ba, putting in so much effort because you know na i-reciprocate din yon at hindi ka mapapagod kasi parehas kayong gumagalaw. Kumbaga sa bangka, hindi lang ikaw yung sagwan ng sagwan. Parehas kayo kasi nga meron kayong destinasyon at meron kayong mga pangarap para sa inyong dalawa, 'di ba? At syempre kung nakikinig din, no, kung makarating man to doon sa hindi nag-effort, kung sino man siya. Ano ba yung gusto mo sabihin sa kanya? Oy, turuan ka namin paano mag-effort, ganon. Ano bang message mo? Kung meron pa, ha? Hello to my ex. Kumusta ka naman? Sana, I guess we're young back then, kaya binibigyan kita ng benefit of the doubt. Pero, if you have a partner right now or sa future partner mo, kung mahal mo, iparamdam mo. Girl, please. Hindi yung tipong kumain ka na ba, tapos bigla kang mag-offline. Kasi po, ang effort ng lalaki, mukhang limited edition eh. Tapos ang effort ng babae ngayon, full subscription na, may pa-freebies pa. Parang ganun ko po nakikita base sa experiences. So, to my ex, please do better. Pero at the same time, hindi naman po tayo ang pare-pares ng experience. So, sana matutunan niya po through his own experiences na ganito pala magmahal ng babae ng tama. Yes, ayun. Sana nga dumating din sa pagkakataon na matutunan niya. And I'm also happy, no, na very open-minded ka rin kasi sabi mo nga baka you guys were young back then, baka siya medyo immature pa yung atake niya, 'di ba? Pero ngayon, malay mo naman sa mga experiences na nagkaroon siya, baka sana naman matuto. Sabi nga nila, 'di ba, makakahanap din ng katapat. Yun lang sana, wag din siyang masaktan. Kung paano ka nasaktan noon, no? Pero yung pain talagang yan naman yung greatest 'di ba? Teacher, yung pinaka-lesson na talagang pwede nating makuha sa buhay. Yung mga bagay na nagparamdam ng sakit sa atin at kapighatian. But in your case, grabe, waging-wagi ka, ha? Sana lahat matutulog ng merong ka good night. Kaya, ano bang mga messages sa'yo bago kayo matulog? Itong girlfriend mo ngayon. Paano to naiiba dun sa dati? Syempre, we don't like comparing things, no? Pero para alam lang din, nung mga alam mo yung nagsesettle pa rin sa bare minimum hanggang ngayon, ano ba yung dapat mga effort na hinahanap nila sa partner nila? Consideration po talaga, to be considered, and bigyan kayo ng oras. Hindi naman po ibig sabihin nun kakainin na yung oras, like video call 24/7 at yung tipong sasabog na yung charger ng phone mo. Pero yung tipong 5 minutes lang, kumusta yung araw mo? Kasi we're both graduate, so magiging busy po talaga. Pero yung bigyan man lang ba kahit 20 minutes of your day to talk, yun lang po talaga na isasama ka sa plano niya sa araw-araw. It's that simple lang po. Totoo. Ang ganda nung word na sinabi mo, no? Yung isasama ka niya sa plano niya araw-araw. Hindi man kailangan ikaw yung pinakamaraming chunk of time during the day, 'di ba? Maski nga, last 5 minutes na lang bago mo ipikit yung mga mata mo. But what's important is the consistency that you're always part of his or her day. At yun yung mahalaga. Yung bang dati mo, no? Gaano kayo ka-frequent kung magtawagan? Or minsan ba kung halimbawa, oo nga, kausap mo sa telepono, pero you would know it, no? You would feel it kapag ang isang tao, hindi naman talaga, wala sa puso niya yung ginagawa niya. Yung porke mapagbigyan ka lang, sige na nga, tawag tayong dalawa. Pero hindi ko, ewan ko, na-feel mo ba yon? Na-feel ko po siya, especially because mas kaharap niya pa po yung video games niya kesa sa mas kaharap niya pa po ako. So, mahilig maglaro. Anong mga nilalaro-laro niya, yung mga nakaka-addict na laro talaga? Puro po siya, yung mga baril-barilan na hindi ko po maintindihan. Oh my God.
So could it be na ano ba, hindi mo naman nakikita dito na baka may iba nakaka-chat. Ang nakikita mo talaga is ano ba, naglalaro? Bakit kaya hindi niya sa'yo mabigay yung full attention niya at the time when you guys were still in a relationship? We were really young din po kasi, DJ Alex. We were 19, kaya I would have understood kung gusto niya po na mag-video games siya, magbobola siya. Like, I would be supportive na mag-explore po siya sa hobbies niya and everything. Kaso yung tipong wag mo naman kakalimutan na meron kang girl waiting for you. Oh, 'di ba? Maglaro ka na't lahat. Pero wag mo naman akong kalimutan. Andito pa rin ako, hinihintay kita, 'di ba? I can be your cheerleader. Hindi mo ako kalaban dito sa oras. 'Di ba? Hindi mo naman sinabi na talikuran niya yung kanyang mga hobbies or the things he loves to do. Pero yung konting oras lang na mabigay, no? Nako, ang hirap kapag talaga magse-settle sa bare minimum, kapag feeling mo ikaw yung habol ng habol, no? So it's just, we're just happy, no? Na ngayon nagkikwento ka, bagamat medyo sad itong story mo, pero at peace ang mga puso namin ngayon na matutulog, knowing na nasa tamang tao ka na. Ay, kaya thank you so much, Andy, sa pag-share ng iyong story at sa tiwala sa ating programa. Meron ka bang mga gustong i-shout out bago tayo mag-wrap up? Okay. Shout out to my ex. Yes. Oh. Kasi without him, I wouldn't have this experience na pwede kong i-chika. Shout out sa girlfriend ko kasi I'm very happy right now and thank you sa'yo. And shout out to my family kasi they show me kung paano ko talaga yung real love na pwede ko ding makuha sa romantic partner. And shout out to my friends din kasi mahal na mahal nila ako. Ayun po. Yun. Tama ka naman, no? Iba-iba yan. May uri ng romantic love, yung kaninang nabanggit mo, yung familial love. There's also filial, parental love. At hindi naman necessarily romantic love agad dapat para mapunan mo, 'di ba? Yung yung love and belongingness na tinatawag nga, if you know yung Abraham Maslow, 'di ba, yung hierarchy of needs, maraming pwedeng makapagpunan nung love and belongingness na yon. At sabi mo nga, ikaw sa case mo, hindi man dun sa ex mo, naramdaman mo to sa pamilya mo na talagang nandyan sila during the darkest days of your life, and of course, most especially, yung girlfriend mo na talagang ipinaramdam sa'yo, ito ang tama, ito ang standard, 'di ba? Kaya Andy, maraming salamat sa pagtawag. Thank you po, DJ Alex, mga ka-vibes. Ayan, maraming salamat and have a good night. Tawag ka ulit kapag may update na. Ayan. At mga ka-vibes, we just ended our phone call with our caller from Bataan. Yan nga po si Andy, no? Nagkwento about sa kanyang ex at kung paano niya hinabol. Kung paano siya nag-effort doon sa 3 taon, 3 Valentine's Day na siya yung laging may pasabog na regalo. Literal, kasi di ba yung mga explosive na, yung mga uso, yung kapag binukas mo yung box, bigla na lang bugsh, may lalabas, di ba? Yung mga pictures nyo together, yung inyong mga photos, ano pa ba? Yung iba may mga music tape pa yan, mga recording, love letter. Diba, gaano ba kahirap na gumawa ng effort, na gumawa ng espesyal na sorpresa kung yung pinaggagawan mo naman ay yung taong mahal mo? Diba, love is supposed to make everything easy. Diba, sa problema nga natin sa buhay, sa trabaho, minsan kahit gaano ka nagigipit sa trabaho, pag alam mong may inuuwian kang taong nagmamahal sa'yo at na-appreciate ka, everything just seems to fade away. All the problems just seem to fade away dahil doon sa pagmamahal ng tao na kasama mo, 'di ba? Pero bakit ganun? Bakit ang hirap para sa tao na yon, para doon sa ex ni Andy, 'di ba? Na mag-effort din. Pero we're glad that we also heard from Andy na kino-consider din niya na baka kasi they were still young at the time. At totoo naman because Andy is just in her 20s, 'di ba? At marami pang pwedeng maging experience talaga na mag-shape sa buhay natin eventually. Kasi pag mga bata, 'di ba? Ano pa tayo sa buhay? Idealistic tayo. We feel like we can change everything kung tayo gagawa lang ng mabuti, gagawa lang ng tama, magmamahal lang. Masyadong idealistic, masyado pa nating niro-romanticize yung mga bagay-bagay. But as we grow up, 'di ba? As we experience pain, disappointment, rejection, diyan tayo nasasampal ng realidad na hindi naman pala talaga lahat ganito. Hindi naman dapat lahat perfect. So I think, no, sa paglaon
taon din ng panahon. Doon din talaga natin matututunan marahil yung ex ni Andy hindi man naging mabuting partner at ma-effort na partner sa kanya noon. Pero we have high hopes, no, na ang tadhana, ang talagang best teacher, yan ang magtuturo. Ano ba dapat yung ipapakita ko sa tao? Kapag sinabi kasing mahal, hindi lang yan sa salita, nasa gawa rin po yan. Kaya ka-vibes, nako, ang sagot nga ni Andy sa ating question kung sino sa tingin niya yung mas showy pagdating sa relasyon, kung babae ba o lalaki, ang sabi niya, babae talaga. Kasi sa case niya, yun po yung kanyang na-experience. Pero syempre, di ba, case to case naman din po talaga ito. Meron naman ding mga ilang lalaki na talagang sila yung todo effort. Di ba? Pero ang ending, yung pala nagpapaligaw rin sa iba. Kagaya po nung ating naging caller kahapon, siya ang effort ng effort, di ba? Hindi niya alam, dalawa pala silang ini-entertain nung babae na nililigawan niya. Kaya nako ka-vibes, sa huli, wala naman din yan sa gender talaga Ako naniniwala ako nasa upbringing na ng tao yan kung paano din niya ilalabas or ipapakita, ipaparamdam sa tao yung kanyang pagmamahal. Kaya ka-vibes, ako it's not yet too late to send in your answers because sa atin ng pagbabalik, babasahin ko na ang inyong mga last batch of responses. Kaya naman tutok lang kayo dito pa rin sa ating programang Nice to Meet You. Kasama niyo pa rin DJ Alex. Ang oras natin ka-vibes, it's 8:32 on the clock. 92.3. 92.3.